Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasama, sa bawat paglalakbay ng puso. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamatinding dilim, mayroong liwanag na laging naghihintay? Sabi nila, ang tahanan daw ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang puso ay pagod na at wasak? At ang tanging masisilungan ay isang lugar na isinumpa ng nakaraan? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Hacienda Sombra at ng isang babaeng susubuking hanapin ang kanyang binmin sa pinakamadilim nitong sulok. Ang papel sa kamay ni Liwayway Alcantara ay nanlalamig, tila yelo na sumusunog sa kanyang balat. Nakasulat sa malalaki at pulang letra ang mga salitang dumurog sa natitira pa niyang pag-asa. Final Notice of Eviction. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay tila mga bubog na sumugat sa kanyang dibdib. 3 buwan. 3 buwan na siyang hindi nakakabayad sa upa ng maliit at masikip na apartment na ito. Isang kahon na naging kulungan niya mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Napatingin siya sa 2 bata na tahimik na naglalaro sa sahig. Si Sinag, 8 taong gulang, napilit ngumingiti kahit nabakas sa mga mata nito ang pag-aalala. At si Payapa, 10 taong gulang, na laging seryoso at matamang nagmamasid, tila pasan na ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga munting balikat. Hindi niya sila tunay na mga anak, ngunit sila ang naging pamilya niya. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban, ngunit paano kalalaban kung wala ka ng bala? Kinabukasan, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na opisina ng real estate. Ang ahente, isang lalaking mabilis magsalita at pawisan ng noo, ay tila ayaw na siyang pansinin noong una. Pasensya na ma'am, pero sa budget ninyo, baka kahit kwarto lang ay mahirapan tayong makahanap, sabi nito habang hindi man lang inaalis ang tingin sa computer. Kahit ano po, pakiusap ni Liwayway. Ang boses ay halos maging pabulong. Kahit saan, basta may bubong lang para sa mga anak ko. Biglang natigilan ng ahente. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at tila may naisip. May kinuha itong isang manipis na folder mula sa ilalim ng lamesa, puno ng alikabok. Meron isa, sabi nito na may kakaibang nangiti. Isang malaking bahay, hacienda, sa labas ng bayan ng San Sinukuan, makukuha mo sa halagang 5,000 piso. Namilog ang mga mata ni Liwayway. 5,000? Para sa isang hacienda? Baka nagkakamali po kayo. Hindi ako nagkakamali. Mabilis na sagot ng lalaki. Iyon ang presyo. One-time payment. Pero ma'am, sumandal ito at bumulong. May kwento ang lugar na yon. Dating pag-aari ng isang mafia boss, si Dante Silvano. Sabi nila, isinumpa raw ang bahay. Maraming nangyaring masama doon. May mga nagpapakita raw. May umiiyak sa gabi. Walang tumatagal doon. Para kay Liwayway, ang mga salitang yon ay ingay na lamang. Ang tanging narinig niya ay 5,000 at bubong. Ang natitira sa naipon niya at ng kanyang asawa ay saktong-sakto. Para sa kanya, mas nakakatakot ang lansangan kaysa sa anumang multo. Kukunin ko po, mariing sabi niya. Ang unang pagtapak nila sa Hacienda Sombra ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang malaking bakal na tarangkahan ay kinakalawang na at hirap buksan. Ang dating magandang hardin ay nilamon na ng matataas na damo at mga baging. At ang bahay ay isang dambuhalang anino na nakatitig sa kanila. Malaki ito, gawa sa bato at matitigas na kahoy, ngunit ang bawat bintana ay tila mga matang walang buhay, nababalot ng alikabok at sapot ng gagamba. Wow! Ang laki! Parang palasyo! Bulalas ni Sinag, pilit na pinapasigla ang sarili. Hindi umimik si Payapa. Mahigpit lang ang hawak niya sa laylayan ng damit ni Liwayway. Ang mga mata ay maingat na nagmamasid
sa bawat sulok. Pagtulak ni Liwayway sa malaking pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanila. Amoy ng nabubulok na kahoy, alikabok at kalungkutan. Malamig ang hangin sa loob kahit natirik ang araw sa labas. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela, tila mga kalansay na naghihintay. Ginugol nila ang buong hapon sa paglilinis ng isang silid sa ibaba para maging tulugan nilang tatlo. Ang kanilang unang hapunan sa Hacienda Sombra ay isang lata ng sardinas at mainit na kanin sa liwanag ng iisang kandila. Ang mga anino sa pader ay sumasayaw, ginagawang mga halimaw ang mga lumang kasangkapan. "Mama," bulong ni Sinag, "maganda po dito pag nalinisan na natin, di ba?" Ngumiti si Liwayway at hinaplos ang buhok ng bata. "Oo anak, gagawin nating pinakamagandang bahay ito." Nang gabing iyon, magkakatabi silang natulog sa isang kutsyon na inilatag nila sa sahig. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Sinubukan ni Liwayway na ipikit ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang takot. Ito na ang bahay nila ngayon. Kailangan niyang maging matapang. Ngunit bigla, kalabog. Isang malakas na kalabog ang gumising sa kanilang diwa. Napabalikwas si Liwayway. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Galing ang tunog sa pasilyo, isang pinto na bumagsak ng napakalakas. "Mama!" Humihikbing tawag ni Sinag. Niyakap siya ng mahigpit. Maging si Payapa ay napayakap sa kanya. Ang katawan ay naninigas sa takot. Niyakap sila ni Liwayway ng buong higpit. Ang sarili niyang panginginig ay pilit niyang itinatago. "Shh! Nandito lang si Mama," bulong niya. Baka hangin lang yon." Ngunit alam niyang hindi. Walang bintanang bukas, walang malakas na hangin. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sumunod, habang yakap-yakap niya ang dalawang bata sa dilim, may narinig siyang isang kakaibang tunog. Hindi ito malakas. Hindi ito nakakatakot na kalabog. Ito ay isang mahinang click. Isang tunog na tila may kung anong mekanismo nakakabukas lang mula sa loob ng isa sa mga pader. Kinabukasan sinubukan ni Liwayway na isantabi ang takot na dala ng nagdaang gabi. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na ang kalabog ay dahil sa luma at marupok na ang bahay at ang mahinang click ay guni-guni lang niya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa maruruming bintana ang naging kakampi niya. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gawing tahanan ang lugar na ito. Maghapon silang naglinis. Inalis nila ang mga puting tela sa mga muebles na nagbuga ng makapal na alikabok. Winasak nila ang mga sapot ng gagamba na tila kurtina sa bawat sulok. Habang nagpupunas ng isang lumang aparador, may napansin si Liwayway, isang bumbilya sa pasilyo na patay-sindi. Sinubukan niyang higpitan ito, ngunit patuloy pa rin ito sa pagkislap. Isa na namang kababalaghan na pilit niyang ipinagsawalang bahala. Nang matanto niyang paubos na ang kanilang pagkain, nagpasya siyang maglakad papunta sa bayan ng San Sinukuan. Iniwan niya sina Sinag at Payapa na may bilin na huwag lalabas ng bahay. Ang paglalakad sa kahabaan ng kalsada papasok sa bayan ay isang pagsubok. Bawat taong nakakasalubong niya ay tinititigan siya na may halong pagtataka at pagkutya. Alam niya kung ano ang iniisip ng mga ito. Siya ang bagong nakatira sa Hacienda Sombra. Siya ang baliw na babaeng bumili ng isinumpang bahay. Sa maliit na tindahan, lalong naging mailap ang mga tingin. Nang magbabayad na siya sa kahera, narinig niya ang bulungan ng dalawang babae sa likuran niya. Siya yon, di ba? Ang byuda na lumipat sa bahay ni Silvano. Kawawa naman. Hindi niya alam ang pinasok niya. Baka hindi na yan magtagal ng 1 linggo. Nagkunwari si Liwayway na walang narinig, ngunit ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang maliliit na karayom. Paglabas niya ng tindahan, naramdaman niya ang matinding pag-iisa.
Hindi lang ang bahay ang kalaban niya, kundi ang buong komunidad. Habang pabalik na siya, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana nito at mula sa loob, isang lalaking nakasuot ng barong at may mamahaling salamin sa mata ang tumingin sa kanya. Makisig ito at mukhang edukado, ngunit may lamig sa mga mata nito na nagbigay ng kaba kay Liwayway. "Ikaw ba si Liwayway Alcantara?" tanong ng lalaki. Ang boses ay magalang, ngunit may diin. Tumango si Liwayway. "Ako si Basilio del Fuego," pagpapakilala niya. "Pamangkin ako mangyumaong si Dante Silvano, ang dating may-ari ng bahay na tinitirhan mo ngayon." Pasensya na po. Binili ko po ang bahay ng legal." Mabilis na depensa ni Liwayway. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Basilio. "Legal marahil, pero hindi tama. Ang Hacienda Sombra ay ari-arian ng aming pamilya. Isang pagkakamali lang sa papeles, kaya't napunta yon sa gobyerno." Lumabas siya ng kotse at lumapit. Ang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. "Hindi mo alam ang pinasok mo, Ginang Alcantara. Ang lugar na yan ay may dalang panganib." "Narinig ko na po ang mga kwento," sagot ni Liwayway, pilit na nagpakatatag. "Hindi lang yon mga kwento," giit ni Basilio. Ang boses ay bumaba na tila isang babala. "Kaya narito ako para mag-alok. Babayaran kita ng doble sa ibinayad mo. Lisanin mo na ang bahay bago pa may mangyaring masama sa'yo at sa mga anak mo." Ang pagbanggit sa mga bata ang nagpatigas sa paninindigan ni Liwayway. "Hindi po kami aalis. Ito na po ang tahanan namin." Nawala ang nangiti sa mukha ni Basilio. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na titig. Humakbang siya palapit. Halos bumubulong na sa mukha ni Liwayway. "Ang bahay na yan," sabi niya, mabagal at malinaw, "ay may sariling paraan para paalisin ang mga hindi imbitado. Dapat kang umalis bago ka nito singilin, tulad ng mga nauna sa'yo." Pagkasabi niyon, tumalikod siya, sumakay sa kanyang kotse at mabilis itong pinaharurot paalis. Nag-iwan ng alikabok at isang Liwayway na nanginginig hindi lang sa takot, kundi sa galit. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Payapa. May hawak itong isang luma at naninilaw na papel. "Mama, nakita ko po ito sa likod ng aparador," sabi ng bata. Kinuha ito ni Liwayway. Isa itong lumang blueprint, ngunit hindi ng bahay. Puno ito ng mga linya, simbolo ng kuryente, at mga koneksyon na hindi niya maintindihan. Mukha itong plano ng isang komplikadong makina. Binaliwala niya ito at niyakap ang bata. Ngunit ng gabing iyon, habang sinusubukan niyang matulog, ang mga salita ni Basilio ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang bahay na yan ay may sariling paraan para paalisin ang mga hindi imbitado. Tumingin siya sa pader kung saan niya narinig ang click noong unang gabi. Napansin niya ngayon ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Mga mahinang gasgas sa sahig na gawa sa kahoy, malapit sa pinakailalim na bahagi ng pader. Mga gasgas na tila dulot ng isang bagay na paulit-ulit na gumagalaw. Dumadausdos palabas at paloob. Napatayo siya, dahan-dahang lumapit. Ang takot ay bumabalot sa kanya, ngunit mas malakas ang determinasyon na malaman ang katotohanan. Hindi ito multo. Hindi ito sumpa. Mayroon itong paliwanag. At sa pag-iisip na yon, isang mas nakakatakot na tanong ang pumasok sa kanyang isip. Kung hindi ito multo, ano o sino ang nagbabantay sa mga anino ng Hacienda Sombra? Ang mga salita ni Basilio del Fuego ay naging multo na bumabagabag kay Liwayway sa bawat sandali. Ang kanyang mga babala na sinamahan pa ng mga kakaibang pangyayari sa bahay ay unti-unting ngumatngat sa kanyang tapang. Bawat kaluskos sa gabi ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bawat anino sa pasilyo ay tila may buhay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit, biglang namatay ang lahat ng ilaw.
Isang malakas na kulog ang narinig sa labas, hudyat ng paparating na bagyo. Nagsimulang umiyak si Sinag sa takot. "Mama, ayoko po dito. Madilim." Niyakap siya ni Liwayway, ngunit pati siya ay nagsisimula ng panghinaan ng loob. "Saglit lang ito, anak. Babalik din ang kuryente." Ngunit hindi na ito bumalik. Ang buong Hacienda Sombra ay nilamon ng dilim. Napatingin si Liwayway sa labas ng bintana. Sa kabila ng malakas na ulan, nakita niyang may ilaw pa sa mga kalapit na bahay sa di kalayuan. Sila lang ang walang kuryente. "Tama na," bulong ni Liwayway sa sarili. "Hindi ko na kaya to." Nang gabing iyon, sa liwanag lang ng kandila, tinitigan niya ang natutulog na mga mukha ni Sinag at Payapa. Nakita niya ang pagod at takot sa kanilang mga anyo. Dahil sa kanya, nadadamay sila. Dahil sa desperasyon niyang magkaroon ng bubong, dinala niya sila sa isang lugar na puno ng panganib. "Aalis na tayo," desidido niyang sinabi sa kawalan. Bukas na bukas din. Kinaumagahan, sinimulan niyang iligpit ang kanilang iilang gamit. Ngunit habang tinatanggal niya ang isang lumang painting sa pader para ilagay sa kahon, napansin niyang tila umaalog ang isang bahagi ng dingding na yari sa kahoy. Isang panel o tabla ang hindi nakalapat ng maayos. Dahil sa inis at pagkadismaya, itinulak niya ito ng malakas. Kainis na bahay ito. Lahat na lang sira. Ngunit sa halip na bumalik sa dati nitong pwesto, ang tabla ay bahagyang lumubog papasok. Isang mahinang klik na tunog ang narinig niya. Ang parehong tunog na narinig niya noong unang gabi. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang galit ay napalitan ng matinding kuryosidad. Hinawakan niya ang gilid ng tabla at marahan itong hinila. Doon, sa likod nito, nakita niya ang isang maliit na susian na yari sa tanso. "Ano to?" Tumingin siya sa paligid. Sa tapat mismo ng pader na yon ay isang lumang baul na ginawa nilang upuan. Naalala niya ang mga gasgas sa sahig na nakita niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang baul at tumambad sa kanya ang isang maliit na butas sa sahig. Halos hindi mapansin na sakto sa isang susi. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang susi mula sa pader at maingat na ipinasok sa butas sa sahig. Pinihit niya ito. Walang nangyari. Bumuntong hininga siya. Guni-guni niya lang siguro ang lahat. Ngunit nang akmang tatayo na siya, bigla niyang naramdaman ang isang mahinang pagyanig. Isang tunog ng mga engraheng gumagalaw ang narinig niya mula sa loob ng mga pader. Ang buong pader sa harapan niya, ang pader na may maluwag na tabla, ay dahan-dahang gumalaw, dumudulas pagilid na walang kahirap-hirap. Isang madilim na lagusan ang nabuksan. Napaurong si Liwayway. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito gawa ng multo. Ito ay gawa ng tao. Ito ay sinadya. "Mama, anong nangyayari?" tanong ni Sinag na nagising sa kakaibang tunog. "Diyan lang kayo," sabi ni Liwayway. Ang boses ay seryoso. Kinuha niya ang flashlight mula sa kanilang mga gamit at pagkatapos huminga ng malalim, humakbang siya papasok sa dilim. Ang hangin sa loob ay mabigat at amoy luma. Amoy ng papel, alikabok, at mga lihim na matagal nang nakatago. Hindi ito malaki. Isa lamang itong maliit na silid na halos walang laman maliban sa isang matibay na lamesang gawa sa nara, isang upuan, at isang malaking bakal na kahon, isang safe, sa isang sulok. Itinutok niya ang flashlight sa ibabaw ng lamesa. Doon, sa gitna mismo, nakapatong ang isang bagay. Isa itong makapal na kwaderno na binalutan ng itim na katad. Mukha itong luma, ngunit inalaga ang mabuti. Walang alikabok. Tila may nag-iwan nito doon para sadyang matagpuan. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niya itong binuksan sa unang pahina. Ang sulat kamay sa loob ay malakas, matatag, ngunit may bahid ng kalungkutan. Isang pangalan at isang petsa ang nakasulat, Dante Silvano.
At sa ilalim nito, ang mga unang salita na magpapabago sa lahat. Para sa aking yumaong anak, basa ni Liwayway ng pabulong, ang kanyang hininga ay tila naipit sa hangin. Ang kaisa-isang liwanag na pinatay ng sarili kong kadiliman. Sa malamig at tahimik na silid na yon, sa liwanag lamang ng flashlight, tila huminto ang oras para kay Liwayway. Ang bawat salita sa kwaderno ni Dante Silvano ay humihila sa kanya papalalim sa isang kwento ng kapangyarihan, kasalanan, at higit sa lahat, isang uri ng pag-ibig na huli ng naunawaan. Hindi ito listahan ng mga krimen o kayamanan. Ito ay isang talaarawan ng isang ama. Isinalaysay ni Dante kung paano niya pinalaki ang kanyang kaisa-isang anak, si Marco. Inilarawan niya ang isang batang lalaking puno ng buhay at tawa. Napilit niyang inilayo sa madilim na mundong kanyang ginagalawan. Ngunit habang lumalaki si Marco, nagsimula itong magtanong. Nagsimula itong makita ang mga anino sa likod ng kapangyarihan ng kanyang ama. Isang gabi, sa isang marahas na pag-aaway, isinumbat ni Marco sa kanyang ama ang lahat, ang takot sa mata ng mga tao, ang dugong nasa kanilang kayamanan, ang buhay na ninakaw para sa kanilang karangyaan. Tumakas si Marco, nais na bumuo ng sarili niyang buhay na malinis at tapat. Ngunit ang anino ng pangalan ng kanyang ama ay sumunod sa kanya. Isang araw, sa isang hidwaan ng mga karibal na gang, si Marco, na napagkamalang espiya, ay tinambangan at pinatay. Isang inosenteng buhay na nadamay sa isang digmaang hindi niya sinimulan. Ang mga sumunod na pahina ng talaarawan ay puno ng mga patak ng luha na nagpamantsa sa tinta. Ang sulat kamay ni Dante ay naging magulo, puno ng galit at pagsisisi. Pinatay nila ang aking anak, basa ni Liwayway sa isang pahina. Ngunit ako, ang pumatay sa kanya, ang aking kasakiman, ang aking kapangyarihan. Ako ang humukay ng kanyang libingan sa bawat pisong aking ninakaw. Sa mga huling bahagi ng talaarawan, nagbago ang tono. Ang galit ay napalitan ng isang desperadong pagnanais na magbayad puri. Dito na isinalaysay ni Dante ang kanyang plano. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kayamanang marumi para sa isang mabuting layunin. Lihim siyang nag-ipon, naglipat ng mga ari-arian, at gumawa ng mga legal na dokumento para itatag ang isang foundation. Isang lugar na mag-aalaga sa mga batang inabandona at naulila. Mga batang biktima ng karahasang tulad ng pumatay sa kanyang anak. Pinangalanan niya itong Sinag Pag-asa Foundation. Napahinto sa pagbasa si Liwayway. Napatingin siya sa labas ng sikretong silid kung saan mahimbing na natutulog si Sinag. Isang hindi ka pani-paniwalang pagkakataon, tila sila ay itinakdang mapunta sa lugar na ito. Sa talaarawan, nakasulat din ang paliwanag sa kababalaghan ng Hacienda Sombra. Ang mga kumikislap na ilaw, ang mga pintong biglang sumasara, ang pagkawala ng kuryente, lahat ay bahagi ng isang lumang security system na idinisenyo niya para takutin ang sinumang magtatangkang pumasok, lalo na ang kanyang mga sakib na kamag-anak. At ang safe. Sa isang pahina, may nakasulat na isang tila palaisipan. Ang susi sa kinabukasan ay nakatago sa araw na nawala ang aking nakaraan. Agad na naunawaan ni Liwayway ang kaarawan ni Marco. Hinanap niya ang petsa sa talaarawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bakal na safe at pinihit ang kombinasyon. Sa isang malakas na click, bumukas ito. Sa loob ay hindi ginto o pera ang laman. Ang laman nito ay mga folder na puno ng mga dokumento, mga titulo ng lupa, bank certificate, stock bonds, at ang pinakaimportante sa lahat, ang mga legal na papeles para sa pagtatatag ng Sinag Pag-asa Foundation na nakapangalan sa kung sino man ang makakatuklas ng sikretong silid at magpapatunay na mayroon itong mabuting puso. Ito ay isang testamento na hindi batay sa dugo,
kundi sa intensyon. Napasandal si Liwayway sa pader, nanginginig. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay tila yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito isang sumpa, ito ay isang misyon. Ang bahay ay hindi humihingi ng biktima, ito ay naghahanap ng tagapagligtas. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, isang layunin. Hindi na siya isang byudang walang pag-asa, hindi na siya isang biktima. Siya ang pinili, ang tadhana, para tuparin ang huling habilin ng isang taong nagsisi. Ngunit habang isinasara niya ang kwaderno, ang kanyang mga mata ay napako sa huling-huling pangungusap na isinulat ni Dante Silvano. Isang babala na isinulat sa nanginginig ngunit mariing kamay. Ang pinakamalaking hadlang sa pangarap na ito ay hindi ang batas o ang mga kalaban ko sa labas. Ito ay ang sarili kong dugo. Hindi titigil si Basilio. Taglay ang mga dokumento at ang talaarawan ni Dante Silvano. Naramdaman ni Liwayway ang isang tapang na hindi niya kailanman inakala na mayroon siya. Hindi na siya natatakot sa mga anino ng Hacienda Sombra. Ang kinatatakutan niya ngayon ay ang kabiguang maisakatuparan ng misyon na iniatang sa kanya. Ang unang hakbang, kailangan niya ng tulong legal. May isang maliit na law office sa bayan ng San Sinukuan na pag-aari ng isang matandang abogadong kilala sa pangalang Attorney Morales. Sa isip ni Liwayway, bilang isang veterano sa batas, ito ang taong makakatulong sa kanya. Maaga siyang nagpunta sa opisina nito. Amoy luma at maalikabok sa loob, puno ng mga naglalakihang libro ng batas. Si Attorney Morales, isang lalaking may makapal na salamin at maputing buhok, ay tinitigan siya sa ibabaw ng kanyang mga baso. Inilatag ni Liwayway ang lahat sa lamesa nito, ang mga dokumento, ang talaarawan, ang kanyang kwento. Noong una, interesado ang abogado, ang mga matay ng lalaki sa bawat detalyeng kanyang naririnig. Ngunit nang mabanggit niya ang pangalan, Dante Silvano, biglang nagbago ang anyo ni Attorney Morales. Ang interes ay napalitan ng takot. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik kay Liwayway ang mga papeles. "Pasensya na, Ginang Alcantara," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko kayang hawakan ang kasong ito. Masyadong malaki, masyadong komplikado." "Pero nasa atin na po ang lahat ng ebidensya," pakiusap ni Liwayway. Ang pangalan pa lang na Silvano ay isang ebidensya na ng gulo, madiing sabi ng abogado. "At ang kalaban mo ay si Basilio del Fuego. Ang taong iyon. May koneksyon siya sa lahat ng dako. Patawad, pero payo ko sa'yo, kalimutan mo na ito. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa." At sa isang iglap, isinara ng abogado ang pinto. Sa kanyang harapan, literal at makahulugan, naiwang mag-isa si Liwayway sa labas, yakap-yakap ang mga dokumento. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng panlulumo. Paano siya lalaban kung kahit ang batas ay takot? Ang hindi niya alam, ang kanyang pagbisita sa abogado ay nakarating na kay Basilio. Tila may mga mata at tainga ito sa bawat sulok ng San Sinukuan. At hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa buong bayan. Sa lokal na pahayagan, sa pinakaunang pahina, nakalathala ang isang malaking larawan ni Liwayway, nakuha ng hindi niya alam na may nakakatakot na pamagat. Baliw na byuda, umaangkin sa ari-arian ng mga Silvano, nag-imbento ng kwento tungkol sa nawawalang kayamanan. Isinalaysay sa artikulo ang isang kasinungalingan na si Liwayway ay isang desperadang babae na may problema sa pag-iisip, na iligal na pumasok sa Hacienda Sombra at ngayon ay gumagawa ng kwento para makuha ang pera ng mga Del Fuego. Ang mga bulong-bulungan ay naging hayagang pangungutya. Kapag lumalabas siya, tinatawag siyang Lydia Loca ng mga bata sa kalsada. May mga nagbabato ng basura sa kanilang tarangkahan. Ang pag-iwas ng mga tao
ay napalitan ng hayagang pagkamuhi. Isang hapon, nagpatawag si Basilio ng isang pulong sa plaza ng bayan. Sa ibabaw ng isang entablado, umakto siyang isang nag-aalalang mamamayan. Mga kababayan, sabi niya sa mikropono, ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. Labis po akong nababahala para sa kaligtasan ng ating komunidad. Ang babaeng nasa Hacienda Sombra ay hindi lamang isang trespasser. Siya ay may sakit sa isip at maaaring maging mapanganib. Ginagamit niya ang pangalan ng aking yumaong tiyuhin para sa kanyang pansariling interes. Naniwala ang mga tao. Bawat salita niya ay tinanggap nila bilang katotohanan. Hindi na nakatiis si Liwayway. Mula sa gilid ng plaza sumigaw siya. Sinungaling! Nagsisinungaling siya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngumiti si Basilio. Ito ang hinihintay niya. Haya na po siya, sabi ni Basilio sa mikropono. Ginang Alcantara, kung talagang may ebidensya ka, bakit hindi mo ilabas? Bakit wala kang abogado? Dahil alam mong lahat ng yan ay pawang kasinungalingan. Natatakot sila sa'yo. Sigaw ni Liwayway, lumalakad palapit. O baka naman natatakot sila sa kabaliwan mo? Ganti ni Basilio. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa mga multo at mga sikretong silid. Sabihin mo sa kanila na kinakausap mo ang isang patay na kriminal. Ang mga tao ay nagtawanan. Ang bawat tawa ay parang isang sampal sa mukha ni Liwayway. Nakita niya ang panghuhusga sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng plaza, sa harap ng buong bayan, naramdaman niya na para siyang isang baliw na nag-iisa. Nang gabing iyon, isang opisyal na sulat ang dumating sa kanya. Inihatid ng isang mensahero. Galing ito sa mga abogado ni Basilio del Fuego. Isa itong petisyon na inihain sa korte. Isang petisyon para ideklara siyang mentally incompetent at para sa agarang pagpapaalis sa kanya mula sa Hacienda Sombra. Hawak niya ang papel. Ang mga salita ay lumalabo sa harap ng kanyang mga luha. Ang unang putok ng digmaan ay narinig na at siya ang tinamaan. Ang petisyon mula sa abogado ni Basilio ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ay isang hatol. Isang hatol na siya ay talunan, na siya ay baliw, na wala siyang karapatang lumaban. Sa mga sumunod na araw, tila gumuho ang mundo ni Liwayway. Hindi na siya lumalabas. Ang Hacienda Sombra, na minsang naging simbolo ng pag-asa, ay naging kanyang kulungan muli. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Gabi-gabi, binabalikan niya ang talaarawan ni Dante Silvano, hindi para maghanap ng pag-asa, kundi para maghanap ng butas, ng mali, ng kahit anong magpapatunay na tama si Basilio, na isa lamang itong kwento ng isang matandang nagsisisi, isang pantasyang hindi dapat niya pinaniwalaan. Sinisisi niya si Dante. Dahil sa habilin nito, ang buhay niya ay lalong nasadlak sa Kumunoy. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, binuklat niya ang mga pahinang madalas niyang nilalaktawan. Ang mga pahina kung saan isinalaysay ni Dante ang ilan sa kanyang mga operasyon. Dati, iniiwasan niya ang mga ito dahil puno ito ng karahasan. Ngunit ngayon, binasa niya ang bawat salita, tila hinahanap ang kasamaang magbibigay katwiran sa kanyang pagsuko. At doon niya natagpuan ito, isang maikling talata, halos isiniksik lang sa gilid ng pahina na isinulat ng may panginginig. Hindi ito pagmamalaki sa isang matagumpay na operasyon. Ito ay isang pag-amin na puno ng pagsisisi. May isang inosenteng nadamay, nakasulat dito. Isang tuper ng truck. Nakita niya ang hindi dapat makita sa pantalan. Para manahimik, kailangang gawin. Isang aksidente. Iyon ang sinabi nila sa pamilya. Isang aksidenteng kinailangan kong bayaran para protektahan ang imperyo, ang imperyong pumatay din sa aking anak. Isa na namang buhay sa aking mga kamay. Natigilan si Liwayway, ngunit hindi pa iyon ang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang sumunod na mga salita
ang tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Nakasulat ang petsa, ang lokasyon sa pantalan, at ang deskripsyon ng truck. Isang luma at asul na delivery truck. Ang petsa, iyon ang araw na namatay ang kanyang asawa. Ang lokasyon, iyon ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Ang truck, iyon ang truck na minamaneho niya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang aksidente sa trabaho na sinabi sa kanya ng pulisya, ang kwentong pinaniwalaan niya sa loob ng 1 taon ay isang kasinungalingan. Ang kanyang asawa ay hindi namatay sa isang simpleng aksidente. Siya ay pinatay. Isang inosenteng saksi na isinailalim sa patahimik na mga tauhan ni Dante Silvano. Napahagulhol si Liwayway, isang iyak na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa na akala niya ay nagsisimula ng maghilom ay bumukas muli, mas malalim at mas masakit kaysa dati. Naramdaman niya ang matinding pagkamuhi kay Dante Silvano, ang lalaking sinusubukan niyang tulungan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay ang parehong lalaki na may pananagutan sa pagwasak ng kanyang buhay. Ang Sinag Pag-asa Foundation ay hindi isang testamento ng pagsisisi. Ito ay isang insulto. Ito ay itinayo mula sa dugo ng mga inosenteng tao tulad ng kanyang asawa. Sa sobrang galit, ibinato niya ang tala-arawan sa pader ng sikretong silid. Bumagsak ito sa sahig. Ang mga pahina ay nagkawatak-watak. Hayop ka, sigaw niya sa kawalan. Sinungaling, manloloko. Gusto niyang sunugin ang lahat. Ang tala-arawan, ang mga dokumento, ang buong Hacienda Sombra. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ni Dante Silvano sa mundo. Nakatayo siya doon, nanginginig sa galit at sakit, humihingal. Nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya si Sinag, nakatayo sa may pintuan ng sikretong silid. Ang mga mata ay puno ng luha at pag-aalala. Sa likod nito ay si Payapa. Tahimik ngunit bakas din ang takot. Mama, bulong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Bakit po galit ka sa bahay natin? Akala ko po, ito na yung tahanan natin. Ang tanong na yon, na puno ng inosenteng sakit, ay tila isang malaking sampal na gumising kay Liwayway. Tumingin siya sa mga mata ng bata at sa isang iglap, hindi na ang galit niya para kay Dante ang nakita niya, kundi ang kinabukasan ng 2 batang ito. Ang pundasyon ay hindi para kay Dante. Ito ay para sa kanila, para sa lahat ng batang tulad nila. Ngunit paano niya ito itutuloy? Paano niya ipaglalaban ang habilin ng isang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal? Ang kanyang puso ay nahati sa 2. Isang pusong sumisigaw ng hustisya para sa kanyang asawa at isang pusong nangangarap ng kinabukasan para sa kanyang mga anak. Ang pagkakatuklas sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa ay nag-iwan kay Liwayway sa isang estado ng pagkalumpo. Ang kanyang determinasyon ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at mabigat na anino ng pag-aalinlangan at pait. Paano niya ipaglalaban ang isang pangarap na diniligan ng dugo ng kanyang sariling pamilya? Ang dating sigla niya sa pag-aayos ng Hacienda Sombra ay nawala. Ang mga araw ay lumipas na para lamang siyang isang anino sa loob ng malaking bahay. Kinakausap niya sina Sinag at Payapa, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa malayo. Nakikita ng mga bata ang kalungkutan sa kanyang mga mata at ang dating namumuong liwanag sa kanilang munting tahanan ay unti-unting namatay. Naramdaman ni Basilio Del Fuego ang pagbabagong ito. Palagi siyang may mga matang nagmamasid. Nakita niyang hindi na lumalabas si Liwayway, na ang hardin ay muling pinabayaan, na ang liwanag sa mga bintana ay tila mas madilim kaysa dati. Alam niyang ito na ang tamang panahon para sa kanyang huling bira. Hindi na niya ginamit ang pananakot. Gumamit siya ng isang bagay na mas tuso
At mas masakit, ang batas at ang sistema. Isang umaga, nagising si Liwayway sa isang malakas na tunog ng agas ng tubig. Pagdating niya sa kusina, bumulwak ang marumi at mabahong tubig mula sa gripo. Mabilis itong umapaw sa lababo at kumalat sa sahig. Sinubukan niyang isara ang pangunahing balbula ng tubig, ngunit walang nangyari. Tila may sinadyang sumira sa tubo mula sa labas. Habang abala siya sa pagtatangkang kontrolin ang baha sa kusina, may kumatok ng malakas sa pinto. Pagbukas niya, dalawang babaeng may seryosong muka at dalang mga papeles ang bumungad sa kanya. Nagpakilala sila bilang mga social worker mula sa Department of Social Welfare and Development, ang DSWD. Ginang Alcantara? Tanong ng isa, ang mga matay mapanuri. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa di angkop na kondisyon ng pamumuhay ng mga bata sa poder ninyo. Pumasok sila sa loob bago pa man makasagot si Liwayway. Nakita nila ang maruming tubig na umaagos mula sa kusina. Nakita nila ang pangkalahatang itsura ng bahay na muling naging madilim at malungkot. Nakita nila si Liwayway na gusot ang damit at bakas, ang pagod at kalungkutan sa mukha. Kinapanayam namin ang ilang residente ng San Sinukuan, sabi ng isa pang social worker habang binabasa ang kanyang notes. Sabi nila, ang lugar na ito ay mapanganib. Walang kuryente, sira ang supply ng tubig, at ikaw daw ay... Nag-atubili ito. Di umano'y hindi na sa tamang katinuan ng pag-iisip. Hindi totoo yan, depensa ni Liwayway, ngunit ang kanyang boses ay mahina at pagod. May nananabutahe sa amin, si Basilio del Fuego. Ang mga social worker ay nagkatinginan lang, tila hindi naniniwala. Para sa kanila, isa lamang itong palusot mula sa isang inang pabaya. Tinawag nila sina Sinag at Payapa. Si Payapa, bilang mas matanda, ay humarang sa harapan ni Sinag. Ang mga matay puno ng di pagtitiwala sa mga estranghero. Ang eksenang iyon, sa halip na magpakita ng proteksyon, ay nagmukha lamang na isa pang patunay ng isang magulong pamilya sa mata ng mga social worker. Bago sila umalis, iniwan nila ang isang opisyal na dokumento sa kamay ni Liwayway, isang formal warning. Nakasaad dito na dahil sa mapanganib na kapaligiran at emosyonal na di katatagan ng tagapag-alaga, binibigyan siya ng 7 araw para ayusin ang lahat. Kung hindi, mapipilitan ng DSWD na kunin sina Sinag at Payapa at ilagay sila sa isang government-run na pasilidad. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa petisyon ni Basilio. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng tiniis niya ay para sa mga bata. At ngayon, pati sila ay mawawala na sa kanya. Nang gabing iyon, matapos niyang mapatulog ang 2 bata, umupo si Liwayway sa sahig ng madilim na sala. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Sa isang kamay, hawak niya ang sulat mula sa DSWD. Sa sahig sa tabi niya, nakakalat ang mga pahina ng talaarawan ni Dante Silvano. Pakiramdam niya, tinalo na siya. Natalo siya ni Basilio. Natalo siya ng sistema. Natalo siya ng nakaraan. Ang asawa niya, wala na. Ang pag-asa niya, wala na. At malapit nang mawala. Ang kanyang mga anak, lahat ay nawala. Sa isang sulok, nakita niya ang isang kahon ng posporo na naiwan nila. Dahan-dahan niya itong kinuha. Kumuha siya ng isang palito. Tinitigan niya ang pulang dulo nito. Isang kislap lang. Isang kislap lang at masusunog na ang lahat. Masusunog ang talaarawan. Masusunog ang mga dokumento. Masusunog ang Hacienda Sombra. Masusunog ang lahat ng sakit, lahat ng alaala, lahat ng bigat. Isang kislap lang at magiging abo na ang lahat. Itinaas niya ang palito ng posporo, handa nang kiskisin ito sa kahon. Ang palito ng posporo ay nakadikit sa kahon, 1 milimetro na lang mula sa pagkiskis. Ang isip ni Liwayway ay blangko.
Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pintig ng kanyang puso at ang bulong sa kanyang isip na nagsasabing, "Tapusin mo na." Ngunit bago pa man niya ito maikisikis, tatlong mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito pinansin ni Liwayway. Marahil ay imahinasyon niya lang yon. O baka naman, isa sa mga tauhan ni Basilio naroon para siguruhing tuluyan na siyang masisiraan ng bait. Tok, tok, tok. Mas malakas ngayon. May kasama ng isang boses, garalgal at matanda. "May tao po ba riyan?" Dahan-dahang ibinaba ni Liwayway ang posporo. Sino ang pupunta sa Hacienda Sombra sa ganitong oras ng gabi? Dala ng isang kakaibang kuryosidad na mas malakas pa sa kanyang kawalan ng pag-asa, tumayo siya at lumakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas. Payat ito, kulubot ang balat na sinunog ng araw at nakasuot ng damit ng isang simpleng magsasaka. Sa kabila ng kanyang edad, may dignidad at kabaitan sa kanyang mga mata. "Pasensya na sa abala, ineng," sabi ng matanda, bahagyang yumukod. "Ako si Lino, ang dati hardinero dito sa Hacienda Sombra, noong nabubuhay pa si Don Dante." Napatitig si Liwayway. "Isang hardinero? Ano po ang kailangan ninyo?" Tanong niya. Ang boses ay walang sigla. "Matagal na kitang pinagmamasdan." Pagpapatuloy ni Lino. "Nakita ko ang pagdating mo, ang pagsisikap mong linisin ang lugar na ito, at nakita ko rin ang mga ginagawa sa iyo ni Senyorito Basilio." Walang imik si Liwayway. Ano pa ang saysay ng lahat? "Alam kong nawawalan ka na ng pag-asa," sabi ni Lino, at sa pagkakataong ito, may lungkot sa kanyang boses. "Ngunit narito ako dahil may habilin sa akin si Don Dante." Sinabi niya sa akin, "Lino, darating ang araw, may isang taong may mabuting puso na makakatuklas sa aking sikreto. Kapag ang taong yon ay nasa bingit na ng pagsuko dahil sa kasakiman ni Basilio, ibigay mo sa kanya ang huling sandali." Biglang nagkaroon ng buhay ang mga mata ni Liwayway. "Ano? Anong ibig ninyong sabihin?" Hindi sumagot si Lino. Sa halip, sinenyasan niya si Liwayway na sumunod. Dinala siya nito sa likod bahay, sa dating hardin na ngayoy puno na ng talahib. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang maluwag na bato sa lupa. Itinuro ito ni Lino. Nagtulungan silang buhati ng bato. Sa ilalim nito ay may isang maliit na hukay, at sa loob ay isang bakal na kahon na binalot sa plastik para hindi mabasa. Inabot ito ni Lino kay Liwayway. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Liwayway. Sa loob, wala itong lamang ginto o walahas. Ang laman nito ay isang bagay na lumana, isang cassette tape. Bago mamatay si Don Dante, paliwanag ni Lino, alam na niya ang kasakiman ng kanyang pamangkin. Isang gabi, pinapunta niya si Basilio. Lihim siyang naglagay ng tape recorder sa ilalim ng kanyang lamesa. Nag-usap sila. Tumingin si Lino sa mga mata ni Liwayway. "Narinig ko ang lahat mula sa kabilang silid. Sa recording na yan, maririnig mo ang pag-amin ni Basilio sa kanyang pagnanasa sa pera. Maririnig mo ang pagbabanta niya at maririnig mo ang babala ni Don Dante na layuan niya ang pondo para sa mga bata." Isang bagong uri ng panginginig ang naramdaman ni Liwayway. Hindi dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa adrenaline, isang ebidensya, isang patunay na hindi siya baliw. "Bakit? Bakit ngayon niyo lang po ito ibinigay?" tanong niya. "Dahil iyon ang bilin," sagot ni Lino. "Kailangan daw munang masubok ang iyong puso. Kailangan mong marating ang dulo para patunayang karapat-dapat kang magpatuloy. At ngayong gabi, nakita kitang nakatayo sa dilim, hawak ang posporo. Alam kong ito na ang oras." Niyakap ni Liwayway ang matanda. Ang mga luha na kanina'y dulot ng kawalan ng pag-asa ay naging luha ng pasasalamat. Hindi siya nag-iisa. Bumalik sila sa loob ng bahay.
Gamit ang isang lumang cassette player na nakita nila sa mga gamit, isinalang nila ang tape. Unang narinig ang boses ni Dante, mahina at pagod. Pagkatapos ay ang boses ni Basilio, puno ng kayabangan. Basilio, Tio, kalokohan ang lahat ng ito. Isang foundation para sa mga batang kalye? Ang perang yan ay sa atin. Karapatan ko yan. Dante, wala kang karapatan sa anumang hindi mo pinaghirapan, Basilio. Ang perang yan ay may bahid ng dugo. Gagamitin ko ito para linisin ang pangalan natin, hindi para lalo pa itong dumihan. Basilio, kung hindi ninyo ibibigay sa akin, kukunin ko ito sa sarili kong paraan. Hahanapin ko ang bawat sentimo, kahit na halughugin ko pa ang buong Hacienda Sombra at sunugin ito hanggang sa maging abo. Iyon na, ang ebidensyang kailangan niya, ang patunay ng masamang intensyon ni Basilio, ang sandatang magpapabago sa takbo ng laban. Hinawakan ni Liwayway ang cassette tape na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Tumingin siya kay Lino, ang kanyang mga matay nag-aalab muli sa determinasyon. Hindi pa tapos ang laban na ito. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng bagong lakas. Ngayon pa lang ito magsisimula. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Hindi ito ginanap sa isang tunay na korte, kundi sa bulwagan ng munisipyo ng San Sinukuan. Naroon ang alkalde, ang mga miyembro ng konseho, ang mga kinatawan mula sa D.S. Sagrudi, at halos lahat ng usisero sa buong bayan. Para sa kanila, ito ay isang palabas, ang huling kabanata sa kwento ng baliw na byuda. Unang tumayo si Basilio del Fuego. Sa kanyang mamahaling kasuotan at sa tulong ng kanyang magaling na abogado, ipininta niya ang isang perpektong larawan. Inilatag niya ang mga ebidensya, isang pekeng medical record na nagsasabing may history of delusion si Liwayway, at mga testimonya mula sa ilang binayarang kapitbahay na nagsasabing nakikita nilang kinakausap ni Liwayway ang kanyang sarili. Mukha siyang isang biktima, isang responsableng kamag-anak na sinusubukan lang protektahan ang pamana ng kanyang pamilya at ang kapakanan ng komunidad. Mga kagalang-galang na opisyal. Pagtatapos ni Basilio sa kanyang talumpati, ang boses ay puno ng drama. Ang hiling ko lang ay kapayapaan. Kapayapaan para sa alaala ng aking tiyuhin at kaligtasan para sa ating lahat mula sa isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan at mapanganib. Nagpalakpakan ang ilang mga tao. Ang mga miyembro ng konseho ay tumatango-tango. Tila kumbinsido na. Ang mga social worker ay nagsusulat sa kanilang mga notepad. Tila tapos na ang laban bago pa man ito magsimula para kay Liwayway. Pagkatapos, tinawag ang kanyang pangalan. Tinatawagan si Ginang Liwayway Alcantara. Lahat ay napatingin sa pinto sa likuran. Inaasahan nilang makita ang isang babaeng wasak, magulo, at umiiyak. Ngunit hindi yon ang nakita nila. Ang pumasok ay isang Liwayway na may dignidad. Simple lang ang kanyang suot, ngunit malinis. Nakatali ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata. Bagamat may bakas ng kalungkutan, ay nag-aalab sa isang matatag na determinasyon. Sa kanyang tabi, bilang suporta, ay ang matandang hardinero na si Lino. Walang abogado, si Liwayway. Siya lang ang magsasalita para sa kanyang sarili. Hindi po ako baliw, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. At hindi po ako sinungaling. Inilabas niya ang talaarawan ni Dante Silvano. Ito po ang katotohanan, hindi mula sa akin, kundi mula mismo sa taong pinag-uusapan natin. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, tumayo ang abogado ni Basilio. Objeksyon. Isang kwaderno? Iyan ay hearsay. Maaring pinikilang niya iyan. Kung ganoon, mahinahong sagot ni Liwayway. Baka gusto ninyong pakinggan ang isang bagay na hindi peke.
Naglabas si Lino ng isang lumang cassette player at inilagay sa lamesa sa harapan. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan nang pinindot ni Liwayway ang play. Ang boses ni Basilio, arogante at sakim, ay pumuno sa silid. Tiyo, kalokohan ang lahat ng ito. Ang perang yan ay sa atin. Karapatan ko yan. Kung hindi ninyo ibibigay sa akin, kukunin ko ito sa sarili kong paraan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mukha ni Basilio ay biglang namutla. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Hindi pa tapos si Liwayway. Binuksan niya ang talaarawan. Hindi ko po itatanggi ang mga kasalanan ni Dante Silvano. Sabi niya, ang tingin ay diretsyong nakatuon sa mga social worker. Sa katunayan, isa ako sa mga naging biktima ng kanyang nakaraan. Isang sandali ng katahimikan. Ang aking asawa, ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente. Nadawit siya sa isa sa mga operasyon nila. Isang bulungan ng awa at pagkabiglaang kumalat. Nang malaman ko ito, pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Ang gusto ko lang gawin ay sunugin ang lahat ng ito. Ang galit at sakit. Halos lamunin ako ng buo. Ngunit pagkatapos, tiningnan ko ang mga anak ko. Tiningnan ko ang pangalan ng pundasyon na gusto niyang itayo. Sinag Pag-asa. Tumingin siya sa buong komunidad. Ang habilin na ito ay hindi tungkol sa paglimot sa kasamaan. Ito ay tungkol sa paglikha ng kabutihan mula sa abo ng kasamaan. Ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon. Ito ay tungkol sa pag-asa. Hindi ba't iyan ang kailangan nating lahat? Ang maniwala na kahit ang pinakamadilim na nakaraan ay maaaring magluwal ng isang magandang kinabukasan? Walang nagsalita. Ang bawat tao sa silid ay nabighani sa kanyang mga salita. Ang dating baliw na byuda ay ngayon isang simbolo ng katatagan at katotohanan. Sa wakas, hindi na nakatiis si Basilio. Tumayo siya, ang mukhay puno ng galit. Mga kasinungalingan, lahat yan gawa-gawa lang. Isang recording na pinaglumaan ng panahon at isang kuwadernong puno ng kabaliwan. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara niya ay natanggal na. Nakita na ng lahat ang tunay niyang kulay. Hindi pa tayo tapos, babae ka. Sigaw niya kay Liwayway habang kinakaladkad siya palabas ng mga tanod dahil sa pagwawala. Hindi pa ito tapos. Ngunit para sa lahat sa sansinukuan, tapos na ang laban. At ang nag-iisang nanalo ay ang babaeng tumayo ng mag-isa, armado lamang ng katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng pagdinig ay yumanig sa sansinukuan. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang bagay na mas makapangyarihan, pagbabago. Dahil sa tape recording at sa testimonya ni Lino, ang petisyon ni Basilio ay ibinasura at isang investigasyon para sa paninirang puri at pagtatangkang pandaraya ang binuksan laban sa kanya. Napilitan siyang tumakas, nag-iwan ng isang pangalang puno ng kahihiyan. Ang korte, sa tulong ng mga ebidensyang iniharap ni Liwayway, ay opisyal na kinilala ang huling habilin ni Dante Silvano. Si Liwayway Alcantara, ang babaeng minsang kinutya ng lahat, ay itinalaga bilang tagapamahala ng bagong tatag na Sinagpag-asa Foundation. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa korte, kundi sa puso ng mga taga-sansinukuan. Dala ng hiya at pagsisisi sa kanilang maling paghusga, isa-isang lumapit ang mga residente kay Liwayway. Ang dating panlalait ay napalitan ng pag-aalok ng tulong. Ang mga karpintero ay nagboluntaryong ayusin ang mga sira ng bahay. Ang mga hardinero ay tumulong kay Lino na buhayin muli ang hardin. Ang mga ina ay nagdala ng pagkain at mga lumang damit para sa mga bata. Ang Hacienda Sombra, ang dating Trangvian Bongtoy, ay unti-unting nagbago. Ang mga pader na dati kulay abo at puno ng lumot ay pininturahan ng puti at dilaw. Ang mga bintanang basag ay pinalitan, na ngayon ay malayang pinapapasok ang sikat ng araw. Ang kinakalawang na tarangkahan
ay inayos at tinanggal. Simbolo na bukas na ito para sa lahat. Sa itaas ng pinto, isang bagong karatulang kahoy ang isinabit. Nakaukit dito ang mga salita. Casa Sinag Pag-asa. Ang ngoy niya Kotia Sang Hivong. Isang umaga, tumayo si Liwayway sa sementeryo sa harap ng puntod ng kanyang asawa. Naglagay siya ng isang pumpon ng sariwang bulaklak. Mahal, bulong niya. Patawad. Patawad kung nagalit ako. Patawad kung muntik na akong sumuko. Huminga siya ng malalim. Alam ko na ngayon, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, hindi para kay Dante, para pala ito sa akin, para makalaya ako sa nakaraan at makapagsimula muli. Tumingala siya sa langit. Sana, kung nasaan ka man, masaya ka para sa amin. Sa araw ng formal na pagbubukas ng Casa Sinag Pag-asa, dumating ang unang grupo ng mga bata, mga ulilang galing sa iba't ibang ampunan na siksikan na. May takot at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata nung una, ngunit sinalubong sila ni Sinag at Payapa. Halik kayo! May duyan doon! Masayang sigaw ni Sinag, hinihila ang kamay ng isang batang babae. Si Payapa naman, na dati laging tahimik at seryoso, ay ngumiti at inakay ang isang batang lalaki papunta sa hardin. Gusto mo bang makita ang mga tanim naming gulay? Mula sa balkonahe, pinanood sila ni Liwayway. Ang dating madilim at nakakatakot na mansyon ay puno na ngayon ng buhay, ng tawanan, ng tunog ng mga maliliit na paang naghahabulan sa damuhan. Bawat sulok ay puno ng liwanag. Bawat silid ay puno ng pag-asa. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Silino yon? Nakangiti. Kung nakikita lang ito ni Don Dante, sabi ng matanda. Ngumiti si Liwayway. Siguro nga nakikita niya. Habang papalubog ang araw, nagtipon ang lahat ng mga bata sa hardin. Si Liwayway ay umupo sa gitna nila habang sila ay nakikinig sa kwento ni Lino tungkol sa mga halaman. Niyakap niya Sinag at Payapa na nakaupo sa kanyang magkabilang tabi. Sa wakas, naramdaman niya ito. Isang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Hindi na siya isang byuda, hindi na siya isang biktima. Siya ay isang ina, isang tagapagtayo ng mga pangarap, isang tagapag-alaga ng pag-asa. Tumingin siya sa Casa Sinag Pag-asa na ngayon ay ginintuan sa kulay ng dapit hapon. Pagkatapos ay tumingala siya sa silangan kung saan ang langit ay naghahanda na para sa isang bagong araw. Sa gitna ng Hacienda Sombra, sa gitna ng mga anino ng nakaraan, natagpuan din niya sa wakas ang sarili niyang binmin. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at ng Casa Sinag Pag-asa. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan, kundi sa liwanag na iniiwan natin sa buhay ng iba. Ipinakita nito na ang pagpapatawad, kahit gaano kahirap, ang tanging susi para makalaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. At ang bawat isa sa atin, gaano man tayo nasaktan o nadapa, ay may kakayahang bumangon at maging isang sinag ng pag-asa para sa iba. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat takot, galit, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ni Liwayway ang pinakatumatak sa inyo? At anong aral ang nakuha ninyo mula sa kanyang paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating mga kwentuhan. Marami pa pong mga istoryang kasing ganda at mas puno pa ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon
para maging bahagi ng ating lumalaking pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling anino, ngunit nasa atin ang pagpili kung hahayaan nating itong lamunin tayo o hahanapin natin ang liwanag ng sarili nating binmin. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.